Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Friday, April 25, 2025 at nangangamoy mo reversal yung market natin. Ayan. So, medyo may mga pumasok na foreigners kasi maganda ulit yung yung trading market doon sa bandang US kagabi. Malalakas na naman yung sipa ng mga tech stocks natin diyan. So, related pa rin naman sa Trump versus China na trade tariffs natin. Pero dahil nga sa ongoing na yung or magkakaroon ng ongoing na discussions. So bumabalik yung market sentiment sa mga traders natin. So kahit ngayon pangatlong araw na yata na positive ulit yung futures na pinapakita ng US market. Tapos yung crypto natin, di ba, medyo malakas din siya. So sumisipa din yung crypto natin at saka yung mga meme coins natin, di ba, na binabantayan. So medyo maganda yung pinapakita ng markets natin. Hopefully reversal by next week kasi mabibreak na natin tong 6,300 kapag nagkaroon ulit siguro, assuming magkaroon tayo ng additional na net foreign buy ulit. So malaki yan, 353.14 million. So dahil dyan, nag-close tayo ng 1.79%, 6,268.75. So for breakout nga yung market natin. So siguro, ang nagpacket talaga ng market natin is itong si Bloomberry natin. Kasi kasama pa rin naman siya sa blue chips natin. And then suddenly, nag-spike siya ng 18.89%. So net foreign sell, 83.14 million. So nagkaroon ng magandang anticipation yung traders na sa kanya, local siguro, dahil doon sa balita na magkakaroon din siya ng mga e-games. So kaya si Plus natin, kabaliktaran yung galaw, si Plus nag-drop ng negative 5.14% and meron siyang 57.21 million net foreign sell. Ayan. So nalipat yung sentiment kay Bloom kasi mag-start na siya ng kanyang e-games. Magkakaroon siya ng kumbaga magkakaroon siya ng karibal, ayan, kalaban sa kanyang business. Alam naman natin na mayagpag si Plus dahil sa nawala yung mga Pogos. So si Bloom, meron din palang Pogos na mga hawak. So humina din siya. Okay? So tingnan natin by next week, baka meron pa, no? Next, tapos makikita nyo, mapapansin nyo, yung ibang blue chips, nagtitrending na rin siya, di ba? So URC, ayan, pangalawa dito sa lista natin, nag-up ng 7.76%. So pangalawang araw na rin to na maganda yung galaw ng URC. So eto din, meron siya 266.28 million net foreign buy. So ito yata yung nakita natin na kasama sa 300 million. Tapos si Ali, di ba, pakonti-konti umakyat. Tingnan natin kung nag-breakout to sa MA 100. So nag-up siya ng 2.43% and meron siyang 93.25 million net foreign buy din siya. O, di ba? Tapos si CPG, ito uptrend talaga. So 4.84%. Silipin na nga natin yung chart. Minus 647K net foreign sell. And Pure Gold, ayaw paawat, no? So dati puro downtrend ngayon. Puro uptrend naman. So nag-gain ulit siya ng 1.79%. Meron siya 353.14 million. Ang laki din, or rather for 7.99 million net foreign buy. Ito yata ang tatlo, URC, ADI at Pure Gold yung bumuo doon sa 300 million na net foreign buy. Ayan. So, may reversal si PSG. Okay, so disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks kasi meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po. And then follow mo ako dito sa ating as usual Palawi Trader na YouTube channel. Tingnan natin makapag-review tayo ng mga blue chips over the weekends. So subscribe ka lang dito para updated ka sa reviews or kung summa-join ka sa trading community naman natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po. So hopefully bumalik yung views natin. Check mo lang yung trending stocks reviews, yung company reviews natin, mga sample trades sa market, basic indicators. So aral ulit tayo kasi weekends. Fundamentals, yung mga risk management. Alam ko maraming blue chips yung magandang setup. PSE, stock market studies, yung mga learnings naman natin dito sa market. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. So gagawa ulit tayo ng videos about sa meme coins and pasundot-sundot. Meron tayong mga reviews ng mga pre-sale, no, ng mga tokens. Okay? So check mo na lang yan. So sa social media, Facebook account na Palawi Trader, ayan, hindi nyo na mabubuksan to. So medyo talo yung yung pambato natin, si Alex Yala. So pinanood natin kagabi to.
Tindi ng ano, ng laban nila. Medyo nainis yata si Alex nung ano nung second. Nung ba second, no, hindi niya maungusan si ano, si etong ano ba pangalan nito? Si Watek. Ayan. So mahirap ba basahin yung pangalan niya. So after nun sa third round, ayun. Puro marami na siyang palpak na na siguro na prostrate din siya no kasi hindi siya maka-score kahit yung mga simple na tira hindi siya maka-score ayan na pressure yata masyado si Yala ayan so and then follow mo ako dito sa ating Facebook page na Palapit Trader para update ko sa mga posts pick yung articles natin sa local market wala pang summary si ano Philippine stock exchange natin so Asia stocks mostly rise across the region to end the week. Japan Nikkei jumps 2%. Okay. So maganda yung galaw ng ano ng Asian markets yata. Mas marami yung berde no. Okay, tapos sa summary dito na lang. So makita mo dito, marami talaga nag-reverse dito sa mga blue chips natin, di ba? So makikita mo naman maganda yung galawan po nila. So okay, hopefully tuloy-tuloy na yan. Nangangami reversal nga. Kasi ang dami, oh. So, Bloomberry, 18.89%. URC, 7.76. Pure Gold, 6.37. CNPF, 5.4. Monday, 4.78. So, magsawa ka ngayon sa blue chips. SM, 3.64%. So, finally, nag-drop si Meralco, 1.5%. At saka yung minaman man na natin na breakout ni Converge, nag-drop ulit siya, 0.92%. Pero sila lang, apat na mga blue chips yung mahina yung galawan. So all HC, kumalaw din to, di ba? Expects to gain from heightened US tariffs on major trade partners. Foreign funds bought BDO CBC, PNB, ASN, Alter, CNPF, GSMI, CIC, AC, Avoites, Costco, Ali, CLI, CREEP, Globe Converge, and Dito. Okay? So foreign funds sold, BPI, Metrobank, FGN, SCC, SCP, DNL, MI, Jollibee, PPC, AGI, DMC, LPG, A-REIT, CPG, PhilREIT, MEG, Robinson Land, Tel, Bloom, at saka C+. Ayan. So Bloomberry yung ano, pinakabida dito sa listahan po natin. Kasi maganda nga po yung ano niya, yung balita. So after the chairman pledged to launch electronic gaming operations by May or June. So ibig sabihin matagal pa yung ano, yung speculations natin sa kanya. Hopefully tuloy-tuloy. Tapos ito second half to. Marami talaga yung verde. Puro bloom na lang pinag-usapan dito. ICT, minimal impact from US tariffs. Bloom at saka si Plus, diba? Yun na yun, nagpalitan sila ng sentiment. Okay na kanina dahil kay Bloom. Si Bloom talaga umatak, no? Online e-game launching from Bloom. Ayan. So, very good. Kanina umaga, okay din siya. Apple is planning to increase iPhone production in India. Kailan kayo magkakaroon ng ano, manufacturing si Apple sa Philippines? Ayan. Buti pa sa India, nandun siya. Gold rebound as Fed signals possible rate cuts. Okay, XE, nag-drop pa. Nag-drop pala to. Pero kanina, up si XE, di ba? Nakita ko nag-bear dito So, fear index drops 3%. Ayan, malakas pala yung ano, yung gold ulit kagabi. China urges US to drop tariffs amid escalating tension. So, halos, hindi pa naman nag-uumpisa pero alam ko, yan na yung pinaka-catalyst kaya ano, lumalaban na yung ano yung galawan market. Kahit sa US nagre-reverse kahit pa paano yung galawan. So JP Morgan, ayan din, upgraded Philippine equities to overweight from neutral, stating the market will be a relative winner during turbulent times. Okay? So hopefully tuloy-tuloy yan. Tapos maganda ulit yung closing ng market kagabi dito sa US. Ayan. So maganda, di ba? So hopefully mas maganda na yung mga upcoming reviews natin kasi medyo wala talagang galaw yung mga blue chips natin. Mahina yung ano yung galawan nila. Okay. So ayan, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Salik ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? Hopefully makatulong sa ito during this reversal ng market po natin. Ayan. So tingin tayo dito sa galawan ni PSE. So puro verde lahat ng ano, blue chips So makita mo medyo maganda yung sentiment, bumalik talaga, nag-reverse. So next week, titignan natin kung mabibreak na natin yung ating sideways pattern.
So, syempre, naglilin tayo ng breakout by next week kasi okay yung trade sentiment. Mabacktrack din pala si si Donald Trump. Pinababa lang siguro yung yung stocks. Ayan. So okay na no, nag-RSI 50. So nag-stabilize na tayo, hindi na sideways. So hoping for a breakout. Possible breakout to kapag may mga 1 billion ulit na papasok dito sa market natin. Pero wala pa naman, di ba? So antay-antay lang tayo. Pero most likely, di ba? Kung matuloy yung usapan ng China at saka US. Okay? So very good. So tingin tayo sa winners. Blueberry nga, 18.89. Umabot pa to ng more than 20% kanina, di ba? So very good. Kala mo isang news lang yung di ba? Magpapabago ng galawan ng ating mga stocks. CEI, nag-breakout 11.54%. Binomba 33 million. Laki. Tapos si URC, ayan, so pangalawang araw na rin after ng breakout kapon, 7.76 pure gold. To panalo. Lakas ng tore ni nag-overbought na si pure gold pala. All HC nagka-volume na. So 5%. CPG 4.8, si CNPF ayun breakout din 5.41%, si Monde 4.78, sino pa? Wilcon lumalaban na 3.97, si ABA ayan 3.7%. Si Megawide nag 9% to nung umaga eh. Ayan so may candle siya hanggang dito. Ayan, pero nagka-volume din. So baka gusto na rin i-reverse yung direction natin. Okay, so dito naman sa losers, sino bang tinamaan ngayon? Okay, si plus natin. So talagang nalipat kay Bloom. Sa akin, pa-breakout na to eh. Ayan, negative 5.14%. Si sino pa? Infra, minus 3. O, konti lang yung nabagsak dito. 2 to 3% lang, di ba? Si STI nag-drop ulit na. Okay. So nag-retest ng support, negative 2.26%. Okay? So very good vibes. Yung galawan ng market, balik tayo dito sa US. Ayun lakas kagabi 2%, 2%. Napaaga yata yung benta ko doon sa kumita na kasi ayan. So hopefully maka-timing ulit tayo, makabalik. S&P futures 0.35%, Dow futures negative 0.03, Nasdaq 0.38%. So yung mga binabantayan natin na AI related stocks, tech stocks, maganda pa rin yung sentiment. Okay. Okay din sa Europe, ayan, verde lahat. Tapos dito sa Asia, majority is malakas din. Okay, maganda. Marami din yung malakas yung galawan sa bandang Asia. Crypto, lakas ng crypto. So Bitcoin 93K, Ethereum 1.7, XRP 2.19, BNB 600 na. Tapos si Solana nag-up ng yung mga meme coins natin 4% nag-adjust. So Dodge up ulit ng 4%, then Shiba 9% si Shiba. Okay, so maganda lahat ng sentiments sa global market. So finally, sumabay din yung galawan ng mga stocks. So pag-usapan natin yung ating mga trending. So unahin natin si Bloomberry, panalo si Bloomberry. So tingin natin is meron pa, may follow-up pa to kasi May or June pa naman yung niya, 'di ba? Yung pinaka-start. So April pa lang, hindi pa natin alam yung date. So baka fourth week ng May. So meron pang mga speculations na darating dito kay Bloom kung kailan siya magkakaroon ng launching. So dahil diyan, nag-breakout tayo. Ilang araw din to pababa. Nag-double bottom siya after ng Dow G. Kailan may scare siya kahapon. Alam ko may breakdown na naman to kahapon. So dahil doon sa news, yun na po yung pinaka-catalyst natin So nagkaroon siya ng breakout. So 3.5 pinaka-next. Alam ko 4 to eh. Pero 3.5 muna. Okay, so diyan na lang muna natin titignan Pwede siguro kasi yun nga sabi ko, meron pa rin siyang speculations. And then, yung breakout natin ngayon, hindi kagaya last time, wala siyang palita. So ngayon, nag-breakout siya dito sa pinaka MA20. Ayan, so meron pa to siguro. Most likely, So 18.89%, congrats dun sa mga meron at saka sa mga nakasakay kanina. Kasi nag-open siya, nasa 9 to 10% kaagad kasi siya eh. So, di ba? Tapos tumuloy pa nung mas lalong kumalat pa yung balita kanina umaga. Ayan. So, meron tayong catalyst yan.
So, pero negative siya, no? 83.14 million net foreign sale. Pero alam niya ng mga locals natin kasi nga yung si Plus natin, di ba, namamayagpag siya hanggang sa ngayon dahil wala siya masyadong kompetensya doon sa kanyang mga e-games naman. Ngayon meron na siya. Kaya nag-drop din si Plus natin. Okay, so good sign. So malayo pa yung RSI natin kahit sa overbought kahit na umakyat na siya ng 18.89%. Next, URC. So global na tong ano na to sentiment natin kasi halos lahat ng blue chips is nag-akyatan talaga yung galawan for today's uh, trading natin. Ayan. So breakout sa 76.58. So pabalik siya dito sa area na to, 87.58 no. Hopefully maging kagaya siya ni ni Pure Gold, di ba? Ang lakas ng galaw ni Pure Gold. So hindi na siya lower high. So nagkaroon pa siya, nag-establish pa siya ng higher low formation. Ayan. So very good. Ba't ba hindi natin napapansin yung mga yan kapag matamlay yung market natin? Okay, so nakabalik na siya. Nakabalik na sa MA100 since July. Last year pa, so 6 months na o more than 6 months, no? Nasa ilalim siya ng MA100. Okay, so good catalyst. Earnings-wise, okay lang siguro yan. Negative 2.76. Hindi man masyadong lugi yan. May kita pa rin. And meron siyang 2.7% na dividends last time. So sa lakas ng sipa niya from the last 2 days, halos mapunta na siya dito sa overbought condition. Okay? So tapos sa lakas ng foreigners, so mabalik na 266.28 million net foreign buy and 7.76% yung gain niya for today's trading. So another blue chip ulit, puro blue chip pala itong pinag-usapan natin, si Ayala Land. Ang bagal ng galaw na ito eh. Ayan, so finally naka-breakout na rin siya sa MA100. So good sign. Okay, so may breakout tayo dito sa 24.29. So pinakamalapit na resistance is 27.16. Hopefully tumuloy na rin to kasi tinitignan ko din yung ano niya, yung earnings niya. Okay din naman eh. Ayan 18.04%. Tapos mababa nga lang yung dividends niya 1% o 2%. So ganun lang yung yung binibigay ni Ali. Ayan. So good sign ka to paano, mali pero maliit pa rin yan. 93.25 million. Hindi nga natin alam baka yan yung ongoing pa rin na share buyback. Diba? Kung nakita nyo, araw-araw meron siyang share buyback na ginagawa. So 2.43%. Hopefully gumalaw na yung mga properties kasi alam ko isa sila sa mga magandang galaw. Mining yata yung di ba? Namula kanina. Ewan ko lang sa closing kasi medyo malakas nga yung closing 1.79%. Okay? So good vibes tayo dyan. Next, C+. So nalipat yung sentiment kay Bloom. Mga ka-plus, antayin na lang natin mag-blue chip to si Plus natin. So maganda pa rin naman yan kahit pa paano. Malakas naman yung galaw niya from the last 2 days. Binawi nga lang yan. So ascending triangle pa rin or kung gusto mo, kasi bumagsak, sideways pattern muna. Yung titignan natin sa kanya. Kasi ilang beses siyang nauntog, di ba? So yan na lang muna yung trading range natin sa kanya. So 5.14%. Okay, malaki din yung drop. And then negative 57.21 million net foreign sale. Ayan, pa-retest ulit tayo dito sa RSI 50. Hopefully hindi masyadong magkabusan kay Plus. So siguro sa quarterly earnings, doon ulit natin makikita kung tutuloy pa din yung galaw nitong si Plus natin, di ba? Kasi earning siya yung galaw na mga spike is nagbe-base siya doon sa potential niya in the future. Okay, next, CPG. So ang tagal nang namamayagpag ni CPG. Ang hirap sumingit kasi uptrend. Dire-diretso siya. Galing ng niya, no? Wala siyang base lang siya. Wala siyang handle na finorm. So, yun, no? Halos 52 weeks high na rin pala CPG natin. Okay, next resistance point 6872. So, lagay ko na lang yung support dito sa MA100. Tapos, yung ating RSI, okay pa naman, no? Hindi pa overbought. And, ayan, dahil dun sa breakout na yan, nagkaroon siya ng halos mag-reverse na yung itsura ng ating MACD formation naman. Okay? So, 4.84%. Taas na rin simula dito sa area na to. Kung nakabili tayo, laki na rin 40% na rin pala yung ginalaw niya. Kung dito mo isusukat sa breakout na yan,
80%. So, galing ah. Ano ba yung catalyst natin dito? Wala eh. Earnings. Ayun oh, maganda yung ano niya. Yung annual siguro to. Oh, okay din siya. Okay. So maganda. So hanap tayo ng mga may fundamental pala na stocks. 647K net foreign sell. Next, Pure Gold. Ayaw pa awat ni ano. Pure Gold. Okay. Nakabawi na yung mga nag-ipon dito last time sa kanya. No? Kung nag-ano ka since November. No? Kung nag-cost averaging tayo dito. No? Ang pinaka-average ng 100 days is dito. So panalo yung ano, mga long-term holders natin sa kanya. Halos 20% na rin dito sa ano, MA100 lang. Okay, pero malapit na siya dito sa resistance. Ayan, hopefully mag-breakout kasi meron siyang 47.99 million net foreign buy, 6%. Kaya lang, overbought na. Ayan. So, silip-silip ka na lang sa ano profits mo para dito kay Pure Gold. Ayan. So, daming blue chips na ano, no? Maganda yung galawan. Okay, so very good. Maganda yung weekends natin. Although hindi naman halos lahat pa is naggalawan, at least may good sign yung ano, yung markets natin na nag-start na siyang magkaroon ng reversal natin. So good sign, good sign. Okay, so hopefully tuloy-tuloy yung galaw natin until next week. So bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Check mo yung mga posts natin about sa meme coins. Palabra Trader, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.